Mga ka-Clover, sa panahon ngayon, marami sa atin ang naghahanap ng mga paraan para makaakit ng swerte, kasaganaan at positibong enerhiya sa ating buhay. At alam mo ba na may isang maliit pero napakalakas na halaman pagdating sa good luck at feng shui? Ito ay ang Ficus nana. Oo, tama ang narinig mo. Ang Ficus nana ay hindi lang simpleng ornamental plant. Para sa mga naniniwala sa feng shui, ang halamang ito ay simbolo ng kasaganaan, katatagan at magandang kapalaran. Kaya kung gusto mong malaman kung bakit maswerte ang halamang ito, ano ang simbolismo nito, at kung bakit maraming tao ang naniniwala na ito ay nagdadala ng good luck, panoorin mo o pakinggan mo ang video na ito hanggang sa dulo. Ang Ficus nana ay isang maliit na bersyon ng ficus tree na kadalasang ginagawang bonsai. Maliit lang ito tingnan, pero napaka-elegante at napakalakas ng dating nito. Ang dahon nito ay makintab, makapal at siksik. At sa feng shui, ang ganitong klaseng dahon ay simbolo ng pera at kayamanan. Ito po yung aking Ficus nana. Ginawa ko po siyang bonsai dahil sa dami ng aking mga halaman, lalo na po yung mga lucky plants ay hindi na po magkasya sa aking harapan ng bahay. Kaya yung iba, ginagawa ko na lang pong bonsai. At matagal na po itong Ficus nana sa akin. Ilang years na rin po ito, siguro may 10 years na rin. Kaya gaya ng sinabi ko sa inyo, sa dami ng aking mga pampaswerteng halaman dito, hindi ko na alam kung sino sa kanila ang nagbibigay sa akin ng swerte. Pero ang nasa isip ko, lahat sila ay nakakapagbigay sa akin ng swerte. Sana wag niyo pong masamain marami po ang mga nagbablog ng ganito, marami pong content na ganito na mga pampaswerteng halaman. Ang iba, sinasabing maswerte itong mga halaman na ito, pero ni isang halaman wala naman po silang tanim. So parang nag-content lang po sila, pero bakit wala kang ni isang halaman na meron ka talaga para magpakatotoo ka na itong mga content mo ay totoo para sa iyo at totoo para sa mga viewers mo. Ito po ay para lang sa saloobin ko, kasi ako, kung anong pinaniniwalaan ko at kung anong inisishare ko sa inyo ay dapat meron din po ako at pinapakita ko po sa inyo. Ayon sa paniniwala, ang mga dahon na bilog at makapal ay kumakatawan sa coins o barya. Kaya kapag may Ficus nana ka sa bahay, para kang may simbolo ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pera. At hindi lang iyon, ang Ficus nana ay kilala rin bilang simbolo ng matibay na buhay. Kahit maliit ito, napakatatag ng ugat nito. Kahit ilipat mo ng pwesto, patuloy pa rin itong nabubuhay. Kaya para sa mga naniniwala sa feng shui, ang halamang ito ay simbolo ng matibay na kabuhayan, hindi nawawalang swerte at tuloy-tuloy na blessings. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit sinasabi ng maraming feng shui believers na isa ito sa mga maswerteng halaman na dapat meron ka. Una, simbolo ito ng growth o paglago. Kapag ang isang halaman ay mabilis lumago at madaling mabuhay, sinasabi sa feng shui na ito ay may dalang positive energy. Ang Ficus nana ay kilala sa pagiging matibay at mabilis mag-adjust sa paligid. Ibig sabihin, kapag may Ficus nana ka, mas madali kang magkakaroon ng opportunity, mas mabilis ang pag-unlad ng buhay, at mas madali mong maaabot ang mga pangarap mo. Ikalawa, simbolo ito ng stability. Ang Ficus nana ay maliit lang tingnan, pero napakatatag ng ugat nito. At sa feng shui, ang malakas na ugat ay simbolo ng financial stability. Kaya sinasabi ng iba na kapag nag-alaga ka ng Ficus nana, hindi madaling mawala ang pera mo, hindi madaling mawala ng trabaho, at mas nagiging stable ang buhay mo. Ikatlo,
Simbolo ito ng proteksyon laban sa bad energy. Hindi lang swerte ang dala ng halamang ito. Pinaniniwalaan din na kaya nitong protektahan ang bahay laban sa negative energy. Ang mga dahon nito ay siksik at makapal. Sa Feng Shui, ang ganitong klase ng halaman ay parang natural shield para itong harang sa malas at sa mga bad vibes na pwedeng pumasok sa bahay mo. Kaya kung napapansin mong parang laging mabigat ang pakiramdam sa loob ng bahay, ang paglalagay ng ficus nana ay sinasabing nakakatulong para gumaan ang energy sa paligid. Ngayon naman, pag-usapan natin ang simbolismo ng halamang ito. Dahil hindi lang ito tungkol sa swerte, may malalim na kahulugan kung bakit ito itinuturing na lucky plant. Simbolo ng tiyaga. Ang ficus nana ay hindi maarte na halaman. Kahit minsan makalimutan mong diligan, patuloy pa rin itong nabubuhay. Kaya kahit isang linggo mo itong hindi diligan, patuloy pa rin itong nabubuhay. Kaya sinasabi ng iba na ang halamang ito ay simbolo ng taong hindi sumusuko. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, nagsisimula pa lang sa negosyo o dumadaan sa problema, ang ficus nana ay parang paalala na huwag kang susuko. Simbolo ng tahimik na tagumpay. Hindi ito tulad ng ibang halaman na sobrang laki o sobrang kulay. Simple lang ang ficus nana, pero habang tumatagal, lalo itong gumaganda. Ganito rin ang buhay ng maraming tao, nagiging successful. Hindi agad-agad ang tagumpay, unti-unti, dahan-dahan, pero siguradong darating. Kaya sinasabi ng Feng Shui believers na ang ficus nana ay simbolo ng slow but sure success. Saan dapat ilagay ang ficus nana para maswerte? Kung gusto mong mas maramdaman ang swerte na dala ng halamang ito, napakahalaga kung saan mo ito ilalagay. Pinakamagandang pwesto, malapit sa entrance ng bahay. Kapag inilagay mo ang ficus nana malapit sa pintuan, sinasabi na sinasalubong nito ang good luck na papasok sa bahay mo. Para itong guard na nagsasabing ang papasok lang dito ay swerte. Pwede rin sa may bintana. Kapag nilagay mo ito sa bintana, sinasabi sa Feng Shui na tinatawag nito ang positive energy mula sa labas. Lalo na kung ang bintana mo ay nakaharap sa araw. Yun bang bintana mo lalo na ang nakaharap sa araw pag sa umaga, pag yung sisikat pa lang ang araw ay sentro sa bintana mo, kaya sa pinto mo ay napakalakas po ng pasok ng positive energy, lalo na kung bukas ang inyong mga bintana at pintuan. Lalo na kung ito pa po ay nakatapat sa southeast na location. Pwede rin itong ilagay sa office o sa working table o sa inyong pinagtatrabahuhan kung nagtatrabaho po kayo bilang work from home. At dahil maliit lang po ang halamang ito, pwede nyo po siyang gawing bonsai o sa maliit na paso. Pwede po. Dahil indoor plant din naman po itong ficus nana. Ayon sa paniniwala, nakakatulong ito para dumami ang opportunities, maging magaan ang trabaho at maging successful ang karir nito. Maraming naniniwala na kapag nag-alaga ka ng maswerteng halaman, hindi lang ang halaman ang nagbabago, pati ang mindset mo. Kapag may ficus nana ka, mas nagiging positive ang pananaw mo, mas nagiging motivated ka, mas nagiging kalmado ang isip mo. At kapag positive ang energy mo, mas madaling dumating ang swerte. Kaya hindi lang basta halaman ang ficus nana, para itong silent partner mo sa buhay at nagtutulak sa iyo na maging successful. Maliit pero makapangyarihan. Ito ang pinakamagandang description para sa halamang ito. Maliit lang ang ficus nana. Hindi ito kasing laki ng ibang puno. Pero sa Feng Shui, hindi sukat ang basihan ng lakas.
energy ang basihan. At ang halamang ito ay may napakalakas na energy pagdating sa good luck, protection, success at stability. Kung matagal ka nang naghahanap ng maswerteng halaman pero ayaw mo ng sobrang laki o sobrang mahal, ang Ficus nana ay isa sa pinakamagandang piliin mo. Madali itong mabuhay, hindi ito mahirap alagaan, hindi rin ito kailangan ng sobrang effort, pero ang simbolismo at energy na dala nito ay napakalakas. Minsan, ang swerte ay hindi nanggagaling sa malaking bagay. Minsan nagsisimula ito sa maliit, tulad ng isang maliit na halaman. Ito po ang aking Ficus nana, ginawa ko po siyang bonsai. So ano po ang tingin nyo sa aking Ficus nana? Naku mga ka-clover, kung kayo lang naman ay mahilig sa mga halaman, mas masarap po talaga ang magkaroon ng mga masuswerteng halaman at ipunin nyo po sa bahay nyo. Pero ang mas maganda po ay kailangan alagaan nyo silang mabuti. Hindi porket meron kang mga halaman or masuswerteng halaman ay meron ka lang, diligan mo lang siya ay okay na. Hindi po, kailangan din po ng halaman para magkaroon sila ng positibong enerhiya na ibibigay sa'yo. Kailangan mo rin silang kausapin at yun po ang ginagawa ko sa kanila every morning pag lumabas po ako ng bahay at nakikita ko po sila. Sinasabi ko po sa kanila na hello, good morning po sa aking mga magaganda at masasayang mga halaman. Nawa po'y maging masigla po kayo lagi at lagi nyo po kaming biyayaan ng maraming blessings. At lagi ko po silang dinidiligan at minsan binibigyan ko rin po sila ng fertilizer. Kailangan po mararamdaman din nilang mahal nyo sila at naalagaan nyo sila ng mabuti para meron din po silang maibabalik sa inyo ng mabuti. Meron po itong kwento ang Ficus nana mga ka-clover. Noong unang panahon, may isang simpleng lalaki na ang pangalan ay Dario. Hindi siya mayaman. Araw-araw siyang nagtatrabaho pero parang walang nangyayari sa buhay niya. Kahit gaano siya kasipag, laging kulang ang pera at laging may problema sa trabaho. Isang araw may matandang babae na napadaan sa tapat ng bahay niya. Nakita nito ang malungkot na si Dario. Binigyan siya ng isang maliit na halaman at sinabi nito na, alagaan mo ito. Hindi ito ordinaryong halaman. Ito ay Ficus nana. Kapag inalagaan mo ito ng may tiyaga, unti-unting gaganda ang buhay mo. Sabi ng matanda. Hindi naniwala si Dario noong una. Pero dahil maliit lang ang halaman at wala naman mawawala sa kanya, inalagaan niya ito araw-araw. Dinidiligan niya ito bago pumasok sa trabaho. Kinakausapan niya ito kapag gabi. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting gumanda ang hitsura ng halaman. Mas naging makapal ang dahon nito, mas naging buhay ang kulay, at kasabay nito, napansin ni Dario na parang gumagaan ang buhay niya. May dumating na bagong opportunity sa trabaho. Mas naging maayos ang kita niya at higit sa lahat, mas naging positibo ang pananaw niya sa buhay. Doon niya naalala ang sinabi ng matandang babae. Sa Feng Shui, ang Ficus nana ay simbolo ng tiyaga at tahimik na tagumpay. Hindi agad nagbibigay ng swerte. Pero dahan-dahan nitong binabago ang buhay ng taong marunong mag-alaga. Mula noon, hindi na tiningnan ni Dario ang halamang bilang simpleng dekorasyon. Para sa kanya, ito ay paalala na kahit maliit ang simula mo, basta hindi ka susuko, darating din ang swerte mo. Kaya kung gusto mong makaakit ng swerte, kasaganaan at magandang kapalaran sa buhay mo, subukan mong mag-alaga ng Ficus nana. Minsan ang tunay na swerte ay nagsisimula sa pag-aalaga at ang isang maliit na halaman ay pwedeng maging simula ng malaking pagpabago sa buhay mo.